Nararamdaman mo na ba na pagod ka na sa kakapilit pasayahin ang lahat, pero sa huli, walang tunay na nakapansin o nasiyahan? Napansin mo na kahit ibinibigay mo ang lahat ng makakaya mo, palaging may humihingi pa ng sobra. Araw-araw mong inaasam na tanggapin ka, ngunit sa kaibuturan ng puso mo, lalo ka lang nawawala sa sarili mong pagkatao. Mas narito ang isang katotohanang hindi madaling tanggapin, ang taong laging nabubuhay para mapasaya ang iba ay unti-unting nauubos sa loob. At ang masaklap, karamihan lang sa atin ay napagtatanto ito kapag huli na ang lahat. Nakalipas na ang maraming taon sa kakalimot sa sarili, at sa pagbaling-pabalik hindi na alam kung sino talaga sila. Ang video na ito ay hindi basta mensaheng pampasigla. Isa itong babala. Isang paanyaya para sa pagbabago. Dahil sa sandaling bitawan mo ang pangangailangang mapaluguran ang lahat, doon pa lang talaga magsisimula ang tunay mong buhay. Ako si Adriano, at mahigit sa 10 taon ko nang isinasabuhay, pinag-aralan, at ginagamit sa pang-araw-araw ang mga prinsipyo ng pilosopiyang Stoiko. Ang itinuro sa akin ng Stoicismo ay ito: ang tunay na kalayaan ay nagsisimula kapag hindi na natin hinahanap ang pag-apruba ng iba. At iyan mismo ang nais kong ibahagi sa iyo ngayon. Samahan mo ako hanggang dulo, dahil maaaring ito ang pagkakataong babago sa direksyon ng buhay mo. Kapag isinabuhay mo ang mga aral na ito, marerealize mong hindi mo kailangang mapasaya ang lahat ng tao, sapat nang igalang mo ang sarili mo. Nasubukan mo na bang bilangin kung ilang beses mong isinakripisyo ang sarili mo araw-araw, para lang huwag makasakit o makainis ng kahit sino? Ilang beses kang nagsabing, kahit gusto mong sabihin hindi? Ilang beses mong piniling manahimik, kahit gusto mong isigaw ang nararamdaman mo, para lang mapanatili ang katahimikan? Ilang beses mong kinimkim ang sakit, takot o galit para lang huwag kang mapagkamalang bastos, walang utang na loob, o mahirap pakisamahan? Masakit aminin, pero maraming tao ang nabubuhay na parang anino ng sarili nila. Isang tauhan sa istoryang isinulat ng iba. Maayos, magalang, laging nariyan para tumulong, ngunit sa loob-loob, unti-unting nawawasak. Isang puwang na patuloy na lumalalim. At ang mas nakakatakot, walang nakapapansin. Dahil sa panlabas, mukha kang masaya. Kaya't napakahalaga ng paalala ni Epicteto: kung nais mong mahalin, mahalin mo muna ang sarili mo. Mukhang madali, pero sa totoo lang, hindi. Dahil kapag nasanay tayong palaging sumunod sa gusto ng iba, nawawala ang halaga ng pagmamahal sa sarili. Pilit mong binubura ang sarili mo, pinipilit mong magkasya sa mga inaasahang hindi na bagay sa'yo. At ang pinakamasakit, kahit gawin mong lahat, laging may kulang. May taong magsasabing hindi sapat. May mag-akusa na nagbago ka. Na hindi ka na katulad ng dati. Na makasarili ka na. Laging may hihiling ng higit pa. At kung buong buhay mong susubukang punan ang lahat ng ito, hindi ka kailanman magkakaroon ng kapayapaan. Dahil ang pangangailangan ng pag-apruba ay parang balong walang hanggan. May isang bagay na hindi mo pa marahil naririnig: ang halaga ng pagiging palaging mabait ay napakataas. At hindi ito binabayaran gamit ang pera, kundi sa anyo ng pagod, pagkabalisa, at pagkawala ng sarili mong pagkatao. Ang pagsisikap mong mapasaya ang lahat ay isang mabagal at masakit na uri ng pagkawasak. At hindi ito pagdadrama lang. Ayon sa datos mula sa American Psychological Association, ang hirap na magsabing hindi at ang labis na takot sa pagtanggi ay kabilang sa mga pinakakaraniwang sanhi ng pagkaubos ng emosyon, depresyon, at pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Tama ang narinig mo. Ang kakulangan mong magsabi ng hindi ay maaaring magdala sa iyo ng matinding krisis sa pag-isip. At dito pumapasok ang halaga ng pilosopiyang Stoiko. Itinuturo nito sa atin na tumingin sa loob, hindi sa labas. Na ang tunay nating kontrol ay nasa ating mga desisyon, sa ating mga pagpapahalaga, at sa ating kilos. Hindi sa iniisip ng iba. Si Marco Aurelio, isang emperador at pilosopo, ay nagsulat sa kanyang talaarawan: nagiging hindi matitinag ang kaluluwa kapag tumigil itong magpahalaga sa mga bagay na wala sa kanyang kapangyarihan. Naramdaman mo ba ang lakas ng mga salitang iyon? Hindi matitinag. Hindi ito hungkag na pangako. Isa itong kalagayang kayang abutin kapag tinigilan mo na ang paghingi ng pag-apruba mula sa iba. Tumingin ka sa paligid mo. Ilang tao ang palaging nakangiti, nagpapasikat, ipinapakitang ayos sila, pero sa loob-loob ay wasak na. Ilang tao sa social media ang nagpapanggap na masaya. Nabubuhay tayo sa panahon ng emosyonal na palabas. At baka isa ka na sa mga nakakulong dito. Pilit na nagiging lahat para sa lahat.
Mas kaunti para sa sarili. Tingnan mo na lang ang naging buhay ni Robin Williams. Isa siyang henyo pagdating sa pagpapatawa. Isang tao na kayang magpaluha ng katatawanan ang buong madla. Pero sa loob-loob niya, siya ay umiiyak mag-isa. Buong buhay niya, siya ang naging tagapagpasaya. Laging siya ang nagbibigay sigla sa mga tao. Ngunit halos walang nakapansin sa kirot na itinatago niya. At noong napansin siya, huli na ang lahat. Hindi lang ito isang malungkot na kwento. Isa itong salamin. At maaaring, nang hindi mo namamalayan, unti-unti ka nang lumalakad sa parehong bangin ng damdamin, nakangiti para magustuhan, pero unti-unting naluluma sa loob. Kaya heto ang tanong na praktikal, paano lalabas dyan? Paano sisimulan ang pagbabago sa ganitong pag-ugali? Unang hakbang, gawing normal ang pagsasabi ng ihindi. At hindi ito yung ihindi na may galit o yabang. Ito ay isang ihindi na galing sa pag-unawa. Isang ihindi na may kamalayan. Isang pagtanggi na naglalayong ingatan ang iyong oras, lakas, at katahimikan. Kapag may humiling ng bagay na hindi mo kaya, hindi mo gusto, o hindi mo nararamdaman na tama, sabihin mo ng buong respeto, nauunawaan ko, pero sa ngayon ay hindi ko magagawa. Maaaring hindi ito komportableng gawin sa simula. Mararamdaman mong parang ikaw ay nagkukulang. Iisipin mong masama kang tao. Ngunit habang lumilipas ang panahon, maintindihan mong ito ay isang anyo ng pangangalaga. Isang depensa sa sarili. Pagkatapos nito, balikan mo ang iyong pang-araw-araw na gawi at ilista ang lahat ng bagay na ginagawa mo lang dahil ayaw mong masamain ka ng iba. Maaaring ito ay ang pagsagot sa mga mensahe, kahit hindi mo gusto, pagtanggap sa mga paanyaya na wala namang saysay sayo, pakikipag-usap kahit nauubos ka na, o paggawa ng mga pabor na ikinasasakit mo. Isulat mo ang lahat. At simulan mong alisin ito ng paisa-isa. Isa kada hakbang. Dahil sa bawat sandaling pinipili mong manahimik para hindi makasakit, mas lalo mong nilalayo ang sarili mo sa kung sino ka talaga. Gusto mo ng isang matibay na batayan? May isang pag-aaral mula sa Universidad ng Berkeley na nagsabing ang mga taong nahihirapang magtakda ng hangganan sa sarili ay may mas mababang antas ng kumpiyansa sa sarili at mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng mga senyales ng depresyon. Ibig sabihin, ang pagiging palaging mabait ay hindi kabutihan. Isa itong laso na nakatago sa anyo ng kabaitan. At tandaan mo, hindi mo kailangang maging matigas, malamig o walang pakialam. Ang kailangan mo lang ay matutunang ang respeto ng ibang tao ay nagsisimula sa paggalang mo sa sarili. Kapag malinaw kang nagsasalita, tapat at may paninindigan, natututong igalang ka ng iba. Kahit pa may mga lumayo. Kahit pa may magsabing nag-iba ka na. Mangyayari talaga yan. At ayos lang yon. Sapagkat ang mga taong kumikita mula sa iyong pagiging sunod-sunuran ang unang magrereklamo kapag nagsimula kang pumili ng sarili mong daan. Hindi ka isinilang para pasayahin ang lahat. Isinilang ka para maging totoo sa sarili mo. At ang kapayapaan mo ay hindi dapat nakadepende sa pag-ugali ng ibang tao. Kaya sa susunod na maramdaman mong kailangan mong umayon lang para walang gulo, alalahanin mo ito. Ang taong paulit-ulit na isinasantabi ang sarili para lamang mapanatili ang katahimikan sa paligid, ay unti-unting lumilikha ng digmaan sa loob. At ang digmaang yan, sa kalaunan, ay may kapalit. Huwag mo nang hintayin dumating pa ang sandaling iyon. Piliin mong palayain ang sarili mo ngayon. Napansin mo ba kung paanong parang may nakahandang script ang buhay? Ipinapanganak ka, lumalaki, pumapasok sa paaralan, naghahanap ng trabaho, nag-aasawa, nagkakaroon ng anak, nagtatrabaho hanggang magretiro at sa lahat ng ito, bihirang itanong, ito ba talaga ang gusto ko? Akma ba ito sa akin o sinusunod ko lang ang inaasahan ng iba? Ito ang patibong ng inaasahan. Ang di nakikitang puwersa na nagtutulak sa iyo na maging kung ano ang nais ng mundo na makita. At ang masakit pa, kadalasan, hindi mo alam na nakulong ka na pala roon. Basta mo na lang sinusunod na parang may sinusundang mapa. Ngunit kailan mo ba huling tiningnan kung ang mapabang iyon ay talagang ang papunta sa gusto mong puntahan? Ang pagkakahiwalay ng kung sino ka sa kung sino ang inaasahan nilang maging ka ay sapat para sirain ang katahimikan ng loob mo. May malinaw na sagot ang pilosopiyang Stoic para dito. Sa isa sa kanyang mga liham, isinulat ni Seneca, ang pangunahing dahilan ng kalungkutan ng tao ay ang patuloy na pag-a-adjust sa ideya ng iba kung ano ang ibig sabihin ng masayang buhay. At totoo nga, sinusubukan mong itugma ang buhay mo sa pananaw ng iyong mga magulang, ng lipunan, ng kultura, ng social media.
Pero nakakalimutan mong tuklasin kung ano ang kahulugan ng kaligayahan para sa'yo. Kapag naging bilanggo ka ng inaasahan ng ibang tao, unti-unti nang nawawala ang sigla sa lahat ng bagay. Ang trabahong pinili mo ay hindi na nagbibigay ng kasiyahan. Ang araw-araw mong ginagawa ay tila walang saysay. Ang mga layunin mong sinasabing mahalaga, nawala na ang kahulugan. At sa gitna ng lahat, may dumarating na tahimik na pakiramdam ng pagkatalo, kahit pa tila maayos ang lahat sa panlabas. Ang tawag dito ng mga eksperto ay pagkalayo sa sariling pagkatao. Kapag sobrang lumayo ka sa iyong totoong sarili, dumarating ang panahon na hindi mo na siya makilala. At hindi lang ito palagay na patunayan na ito ng agham. Sa isang pananaliksik na inilathala sa Journal of Personality and Social Psychology, natuklasang ang mga taong palaging sumusubok matugunan ang inaasahan ng iba ay nakararanas ng mas matinding stress, pagkabalisa, at pakiramdam ng kahungkagan. Sa madaling salita, habang mas sinusubukan mong umangkop sa gusto ng iba, lalong nawawala ang koneksyon mo sa sarili mong kabuuan. Isang malungkot na halimbawa nito ay si Amy Winehouse. Isa siyang alagad ng sining na may matinding damdamin at katapatan sa kanyang musika. Gusto niyang umawit ayon sa sarili niyang ritmo, sa paraan na tunay sa kanya. Ngunit dumating ang panahong hiniling sa kanya ng industriya, ng media, at maging ng mga tagahanga na maging isang bagay na hindi siya. Mas pangkabuhayan, mas maayos, mas madaling ibenta. Sa gitna ng lahat ng presyong iyon, unti-unti niyang tinalikuran ang sarili. At ang ganitong uri ng pagtalikod ay may kabayaran. Minsan, ang halaga ay kasing laki ng mismong buhay. Ilang beses ka na bang tumahak sa 100 dahil iyon ang sinabing pinakamatino? Ilang beses mong nilamon ang sarili mong mga pangarap dahil baka sabihin ito'y sobrang pambata, masyadong mapanganib, o tila walang saysay? Ilang ulit mong narinig ang mga salitang, wala kang kikitain dyan, hindi iyan ligtas, hindi iyan para sa'yo. At sa hindi mo namamalayan, dahan-dahan mong pinutol ang mga bahagi ng sarili mo, hinubog mo ang sarili para umangkop, upang matanggap, upang makapasa. Pero kapalit nito'y kawalan ng laman sa loob. Ang pilosopiyang Stoiko ay nag-aanyaya sa atin na gawin ang kabaligtaran. Na huwag manatili sa ibabaw lang, kundi sumisid sa loob ng sarili. Tanungin kung ano ba talaga ang mahalaga para sa atin, hindi upang humanga ang iba, hindi upang umani ng papuri, kundi para mamuhay ng totoo. At ang totoo, nangangailangan nito ng tapang. Tapang na hindi sumunod sa inaasahan. Tapang na magsabi, hindi ito ang nagpapakilala sa akin. Tapang na tahakin ang sariling landas, kahit hindi ito sikat o palakpakan ng marami. At paano mo ito maisasabuhay? Ang unang hakbang ay ang pagkatuto ng katahimikan. Hindi ang uri ng katahimikang parang pagsuko o pagtanggap ng lahat ng walang tanong kundi ang tahimik na pakikinig. Ang sandaling lumayo ka sa ingay ng mundo at magtanong sa sarili, ano ba talaga ang gusto ko? Anong klase ng buhay ang gigisingin akong may gana araw-araw? Kung walang ibang tumitingin sa akin, ano ang ginagawa ko ngayon? Mukhang simpleng tanong pero malalim ang epekto. Sapagkat inihahayag nila ang katotohanan. At madalas, masakit ang katotohanan. Maaaring ito ang magbubunyag na hindi mo na pala tunay na sarili ang iyong isinasabuhay. Ngunit sa sandaling tanggapin mo ito ng tapat, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Isa pang mahalagang paalala, itigil mo ang walang tigil na paghahambing ng sarili sa iba. Ang mga nakikita natin sa social media ay parang mga display lang sa isang estante, pinipili ng mga tao kung ano ang ipapakita, pero hindi ito ang buong katotohanan. Kung palagi mong ihahambing ang sarili mo sa ganitong imahe, palagi kang magkukulang. Wika nga ni Marcus Aurelius, ang kasiyahan sa buhay mo ay nakasalalay sa kalidad ng iyong pag-isip. At kung sa loob ng isipan mo ay puro paghahambing, paghusga, at pakiramdam na ikaw ay mababa, paano mo matatagpuan ang kapayapaan? Hindi mo kailangang sundin ang script ng iba. Hindi mo kailangang tupdin ang mga inaasahang sumasakal sa iyo. Ang kailangan mong tuklasin ay kung ano ang nagpapasiklab sa puso mo. At kailangan mong maging matapang upang sundin iyon. Maaaring may mga taong hindi makaintindi. Maaaring may magsabi na nagbago ka. Ayos lang. Dahil hindi naman sila ang nabubuhay sa katawang ito. Ikaw ang may hawak ng buhay mo. Tandaan mo ito, ang pinakamasaklap na uri ng kabiguan ay ang makamit ang lahat ng bagay at mapagtantong wala roon ang tunay mong sarili. Huwag kang mabuhay para lang sa papel na itinakda sa iyo. Mamuhay ka ng buo, ng totoo. At kung darating ang panahon na kailangan mong bigyan ang isang tao, siguraduhin mong hindi ikaw ang taong iyon.
Napansin mo na ba kung gaano tayo natatakot na magmukhang hindi kaaya-aya? Parang mula pagkabata, tinuruan tayong maging ang taong laging mabait, laging nagbibigay, laging nauunawaan ang lahat, ang umaako ng problema, at hindi kailanman tumataas ang boses. Dahil dito, itinatago mo ang tunay mong nararamdaman. Tinitiis mo ang mga bagay na hindi dapat tiisin. Tinatanggap mo ang mga sitwasyong hindi naman karapat-dapat tanggapin. Lahat iyon, para lang hindi maging mabigat ang paligid. Para hindi mawalan ng koneksyon sa mga tao. Para hindi ka tawaging bastos, mahirap pakisamahan, o mayabang. Ngunit ang totoo, habang patuloy mong pinipilit na panatilihing tahimik at maayos ang lahat sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng sarili mong damdamin, unti-unti kang nawawalan ng koneksyon sa sarili mong dangal. Dahil hindi pwedeng mamayani ang katahimikan kung ang kapalit ay ang pagtanggi sa sarili mong katotohanan. Hindi tayo tinuturuan ng pilosopiyang estika na maging marahas. Ang tinuturo nito ay ang pagiging matatag. At ito ay mahalaga. Sabi nga ni Epicteto, kung may tumawag sa iyo ng mangmang at hindi ka naman talaga ganoon, bakit ka magagalit? Isang payak na pahayag, ngunit may malalim na aral. Ang mga salitang mula sa iba ay nagkakaroon lang ng kapangyarihang saktan ka kapag lubos kang nakadepende sa kanilang pagtanggap. Ang kahinaang ito ang nagiging dahilan kung bakit natatakot tayong manindigan. Ngunit ano ang nangyayari kapag tinatanggap mo na lang ang lahat para lang hindi makasakit ng damdamin ng iba? Nabubuhay ka sa isang huwad na realidad. Ngumiti ka kahit gusto mo nang sumigaw ng tama na. Pumapayag ka kahit sa loob mo'y gusto mo na ng kaunting espasyo. Ang maskarang ito ay mabigat dalhin. Dahil kapag pinili mong magpakatao, batay lamang sa inaasahan ng iba, nawawala ka sa sarili mong pagkatao. At maniwala ka, sa pagdaan ng panahon, ito ay sumisira sa iyong kalooban. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Harvard Business Review, ang mga empleyadong umiiwas sa alitan at hindi nagpapahayag ng sariling opinyon upang mapanatili ang kaayusan sa opisina ay mas malamang makaranas ng labis na pagkapagod, pagkasunog ng damdamin at krisis sa pagkakakilanlan. Nauunawaan mo ba? Ang palagiang pagnanais na maging kaaya-aya sa lahat ay unti-unting sumisira sa iyong emosyonal na kalusugan. Ngunit may daan palabas. At nagsisimula ito sa pagkakaunawa na may mga pagkakataong kailangang hindi ka maging kaaya-aya. Hindi ibig sabihin nito na maging palaaway o bastos ka. Ang ibig sabihin nito ay magkaroon ng linaw sa isip. Na sabihin kung ano ang kailangang sabihin. Na magtakda ng hangganan. Na makatingin sa mata ng isang tao at sabihing may katahimikan, hindi ko matatanggap ito. Hindi ito gumagana para sa akin. Hindi ko na palalampasin ang ganitong pag-ugali. At ang ganitong paninindigan ay nangangailangan ng tapang. Dahil mayroong mga taong maiinis. May mga lalayo sa iyo. May mga magsasabing nagbago ka. At ayos lang iyon. Dahil ang mga taong iyon ay naroon lang sa iyong buhay dahil sa kaginhawaan, hindi dahil sa katotohanan. Isipin mo si Keanu Reeves. Isang aktor na lumalakad sa salungat na direksyon ng mundo ng kasikatan. Tahimik. Walang kontrobersya. Hindi kailanman nagnanais magpasikat. Tinatanggihan niya ang mga party, hindi pumapayag sa pilit na panayam, at namumuhay ayon sa sarili niyang takbo ng oras. Ano ang naging bunga nito? Paggalang. Isang paggalang na hindi nakamit sa pamamagitan ng pagsunod sa gusto ng lahat, kundi sa pamamagitan ng pananatili sa kanyang prinsipyo. Hindi mo kailangang maging suwel. Pero kailangan mong maging taong may paggalang sa sarili. At bahagi ng paggalang na iyon ay ang kakayahang magsabi ng, hindi ko ipapanggap na ayos lang ang lahat kung hindi naman talaga. Hindi ko tatahimik para lang protektahan ang ego ng taong nakakasakit sa akin. Hindi ko ipagkakaila ang sarili ko sa kakahabol sa kabutihang loob ng mga taong hindi naman ako pinahahalagahan. Ang itinuturo ng estesismo ay ang pagkontrol sa ating mga tugon, hindi sa reaksyon ng iba. Sabi ni Seneca, walang mas karapat-dapat sa isang marangal na espiritu, kundi ang manatiling matatag sa harap ng opinyon ng iba. At ang pananatiling matatag ay hindi pagiging malamig. Ito ay pagiging totoo. Ito ay ang tapang na ipakita kung sino ka, kahit na may mga hindi ito tanggapin. Magsimula sa maliit. Sa susunod na may pumigil sa iyong magsalita o lumampas sa iyong espasyo, huminga ka ng malalim at sabihing may kahinahunan, pwede bang tapusin ko muna ang sinasabi ko? Kung may humiling sa iyo ng isang bagay na hindi makatarungan, sabihin mo, nauunawaan ko ang iyong inaasahan, pero hindi ko kayang ibigay ito sa ngayon.
Ang mga simpleng pangungusap na ito ay unti-unting bumubuo ng isang kapaligirang may respeto. Ipinapahayag nito ang malinaw na mensahe, narito ako. May hangganan ako. At hindi ako mawawala sa sarili kong anino. Alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag nagsimula kang magsalita at manindigan ng may paninindigan? Nag-iba ang tingin sa'yo ng mga tao. Maaaring may ilang lalayo sa'yo, pero may iba na magsisimulang igalang ka. At ang mas mahalaga, mas lalo mong rerespetuhin ang sarili mo. Mas magaan ang pagtulog mo. Mawawala yung paulit-ulit mong iniisip ang mga pagtatalo sa isipan mo ng ilang oras. Unti-unti mong mararamdaman na buo ka muli. Dahil ang paggalang ay hindi bunga ng pagiging palakaibigan. Ito ay bunga ng pagiging totoo. At ang katotohanan, bagamat minsan nakakagambala, ay may kapangyarihang magpalaya. Napansin mo na ba kung paanong takot tayong magmukhang hindi ka nais-nais sa mata ng iba? Parang mula pagkabata, tinuruan tayong maging masunurin, yung palaging nagpapasensya, yung umaako ng lahat ng responsibilidad, yung ayaw makasakit ng damdamin, yung tahimik kahit may nasasaktan. Kaya tinatago mo ang nararamdaman mo. Pinagtiyatyagaan mo ang mga bagay na hindi mo naman dapat tanggapin. Hinahayaan mong gawin sa'yo ang hindi mo dapat pinapayagan. Lahat para mapanatili ang katahimikan. Lahat para huwag mawalan ng sinuman. Lahat para hindi ka tawaging suplado, mahirap pakisamahan, o mapait. Ngunit habang patuloy mong isinasakripisyo ang sarili mo para lang sa kapayapaan, mas lalo mong nilalayo ang sarili mo sa sariling dignidad. Sapagkat ang tunay na pagkakaisa ay hindi dapat bayaran ng sarili mong katotohanan. Hindi tayo tinuturuan ng pilosopiyang Stoic na maging marahas. Tinuturuan tayo nitong maging matatag. At napakahalaga nito. Sabi nga ni Epicteto, kung tawagin kang tanga ng iba, at alam mong hindi ka naman ganoon, bakit ka magagalit? Bagamat payak ang mga salita, malalim ang aral, ang sakit ng panghuhusga ng iba ay nararamdaman mo lamang kapag nakasalalay ang pagpapahalaga mo sa sarili sa pag-ayon nila. At kapag nangyari iyon, natatakot ka nang ipaglaban ang sarili mong panig. Pero anong nangyayari kapag hinahayaan mo ang lahat para lang huwag makasakit? Nabubuhay ka sa isang mundo ng pagkukunwari. Ngumingiti ka kahit gusto mo nang sumigaw ng tama na. Tumutugon ka nang kahit ang loob mo'y sumisigaw ng pagod. At habang lumilipas ang panahon, bumibigat ang maskara. Dahil hindi ka na umiiral bilang ikaw, kundi bilang isang anino ng inaasahan ng iba. At sa totoo lang, nakakasakit ito sa kalooban mo. Ayon sa isang pananaliksik na inilathala ng Harvard Business Review, mas mataas ang bilang ng mga profesional na nagkakaroon ng labis na pagkapagod, pagkakakilanlan na naliligaw, at pagkaubos ng lakas sa trabaho kung palagi nilang iniiwasan ang hindi pagkakaunawaan at pinipigilan ang sariling opinyon para lang mapanatili ang maayos na kapaligiran. Nauunawaan mo ba? Ang patuloy mong pagpupumilit na maging mabait sa lahat ng oras ay unti-unting winawasak ang iyong emosyonal na kalusugan. Pero may ibang landas. At nagsisimula ito sa pagkaunawa na paminsan-minsan, kailangan talagang hindi ka maging kaaya-aya. Hindi ito nangangahulugang magiging bastos ka. Ang ibig sabihin nito ay magiging malinaw ka. Sasabihin mo ang dapat sabihin. Maglalagay ka ng mga hangganan. Makatitig ka sa mata ng isang tao at mahinahong sabihin, hindi ko matatanggap ito. Hindi ito makakabuti sa akin. Hindi ko nahahayaang ulitin ang ganitong asal. At kailangan ng lakas ng loob para gawin ito. Dahil may mga taong hindi matutuwa. May lalayo. May mga magsasabing nagbago ka. Pero ayos lang. Dahil ang mga taong iyon ay nasa buhay mo hindi dahil sa katotohanan, kundi dahil sa pakinabang. Isipin mo si Keanu Reeves bilang halimbawa. Isang aktor na lumalakad sa kabaligtaran ng karaniwang takbo ng industriya. Tahimik, walang eskandalo, hindi kailangang magpasikat. Hindi siya mahilig sa mga kasayahan, tumatanggi sa mga panayam na wala sa loob, at namumuhay ayon sa sarili niyang bilis. At ano ang bunga nito? Paggalang. Isang uri ng paggalang na hindi niya nakamit sa pamamagitan ng pagpapalugod, kundi sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kanyang dangal. Hindi mo kailangang maging isang rebelde. Pero kailangan mong maging isang taong marunong gumalang sa sarili. At ang paggalang sa sarili ay may kasamang karapatang sabihin, hindi ko kayang magkunwaring maayos ang lahat kapag hindi naman talaga. Hindi ko pipigilan ang sarili ko para lang palakasin ang loob ng taong nananakit sa akin. Hindi ko iaalay ang sarili kong pagkatao para lang maging magalang sa isang taong hindi naman nagpapahalaga sa akin.
Ang pilosopiyang Stoic ay nagtuturo na ang tunay na kontrol ay nasa ating tugon, hindi sa reaksyon ng iba. Sabi ni Seneca, walang mas karapat-dapat sa isang matayog na espiritu, kundi ang manatiling matatag sa harap ng mga opinyon ng iba. At ang pananatiling matatag ay hindi pagiging malamig. Ito ay pagiging tapat. Ang ibig sabihin ng tapang ay hindi lang yung sumigaw lumaban publiko, mas yung paninindigan mong maging totoo sa sarili mo, kahit alam mong may mga taong hindi ka magugustuhan por causa diso. Hindi mo kailangang magsimula com algo grandioso. Magsimula ka sa maliliit na hakbang. Sa susunod na may magsingit habang nagsasalita ka, huminga ka ng malalim, tingnan siya sa mata, at sabihin ng kalmado, pwede ko bang tapusin muna ang sinasabi ko? Kung may magtanong sa iyo ng isang bagay na alam mong hindi makatarungan, sagutin mo ng mahinahon, nauunawaan ko ang inaasahan mo, pero sa ngayon, hindi ko yon kayang ibigay. Sa una, parang simpleng mga pangungusap lang ito, pero sa totoo lang, nagsisimula silang baguhin ang atmosfera sa paligid mo. Pinapakita nila na andyan ka. Na may hangganan ka. Na hindi ka isang anino na pwedeng baliwalain. At kapag nagsimula kang magsalita ng matatag, mapapansin mo na nag-iba ang tingin ng mga tao sa'yo. May ilang lalayo, totoo yan. Pero may iba na magsisimulang igalang ka. At ang pinakamahalaga sa lahat, ikaw mismo, mas rerespetuhin mo ang sarili mo. Mas mapapanatag ka sa gabi. Hindi mo na kailangang ulit-ulitin sa isip mo ang mga argumento na hindi mo nasabi. Hindi mo na kailangang pasanin ang bigat ng pagpapanggap. Unti-unti, mararamdaman mong buka. Dahil ang respeto, hindi mo yan nakukuha sa pagiging mabait. Nakukuha mo yan sa pagiging totoo. At ang katotohanan, masakit man, ay siyang naglalaya sa'yo. Kapag lumalalim na ang lakas ng loob mong maging tapat sa sarili mo, dumarating din ang pagkakataon para tanungin ang isang bagay na madalas iniiwasan ng marami. Sino ba talaga ako kapag walang nakakakita? Hindi kung sino ka sa harap ng kamera, o sa grupo ng kaibigan, o sa trabaho. Kundi sino ka kapag mag-isa ka sa kwarto mo, tahimik, walang kailangang pasayahin, walang kailangang kumbinsihin. Sa pilosopiyang Stoic, ito ay isang tanong na kailangang pagnilayan araw-araw. Isinulat ni Marcus Aurelius, isang emperador na sabay ring isang malalim na pilosopo, sa kanyang personal na tala, tumigil ka at itanong sa sarili mo, ginagawa ko ba ngayon ang isang bagay na ikakahiya ko kung may makakakita? Hindi niya ito isinulat para sa papuri. Isinulat niya ito para sa sarili niya. Para alalahanin na ang dangal ay hindi nakikita sa ilaw ng entablado, kundi sa katahimikan ng gabi, kung saan walang nakamasid. Sa mundong ginagalawan natin ngayon, mas pinapahalagahan ang imahe kaysa ang katotohanan. May mga tao na palaging nakangiti sa social media, nagpapakita ng masasayang larawan, mga video na puno ng sigla, mga quote na positibo, pero kapag wala na ang kamera, nauupo sa isang sulok, malungkot, puno ng takot, at basag por dentro. At alam nila ito. Ramdam nila ito. Pero hindi nila mapigilang ipagpatuloy, kasi para bang kailangan nilang ipagtanggol ang larawang binuo nila. Ang larawang inaasahan ng mundo sa kanila. Ang ganitong pag-arte ay may kabayaran. Ayon sa isang pag-aaral mula sa University of Pennsylvania, ang matinding paggamit ng mga social media na nakatuon sa pagpapakitang gilas at paghahambing ng sarili sa iba ay may direktang kaugnayan sa pagtaas ng kalungkutan, pakiramdam ng pagiging hindi sapat at depresyon. Sa madaling sabi, habang mas pinipilit mong magmukhang maayos, mas lalong nasisira ang loob mo. Kaya mahalaga ang tanong na, sino ako kapag walang nakakakita? Sapagkat sinisira nito ang paulit-ulit na eksena ng pagpe-perform. Pinipilit ka nitong tingnan ang sarili mong mata sa mata. At ang makikita mo ay hindi laging maganda. Maraming tao ang hindi makatiis na mapag-isa kahit 5 minuto. Dahil sa katahimikan, naririnig nila ang mga tinig na pinatatahimik nila buong araw. Naroon ang panghihinayang dahil hindi sila nagsalita nung dapat sana. Ang hiya dahil nagtago sila sa isang huwad ng ngiti para lang hindi ma-reject. Pero ang tanong na ito, sino ako kapag walang nakakakita? Ay hindi paninisi. Ito ay paanyaya. Paanyaya na bumalik sa sarili. Paanyaya na piliin ang totoo kahit hindi ito palakpakan. Dahil sa huli, kapag ang gabi ay tahimik at ang ilaw ay patay, ikaw lang at ang konsensya mo ang magkasama. At kung sa mga sandaling iyon, kaya mong ngumiti, hindi dahil sa likes, hindi dahil sa views, kundi dahil alam mong naging totoo ka, doon mo masasabi, hindi ako perpekto. Pero hindi rin ako huwad. At ang ganitong kapayapaan, walang halagang pera,
kahit 1,200,000 piso ang kayang tumbasan. Ang pagkabigo na dulot ng kawalan ng tapang na ipakita kung sino ka talaga. Ang mga bulong na yan na naririnig mo internamente, mga palatandaan yan. At kung patuloy mong hindi pinapansin, unti-unti silang magiging matinding kalungkutan. Isang halimbawa na nagpapakita nito ng malinaw ay ang sitwasyon ng kilalang personalidad na si Andrew Tate. Sa panlabas, pininturahan niya ang sarili bilang sagisag ng lakas, tagumpay at kapangyarihan. Ngunit sa likod ng imahe, lumitaw ang mga paratang, eskandalo at mga asal na nagpapakita ng matinding krisis sa kanyang moralidad. Hindi siya nag-iisa. Ngunit siya ay naging simbolo ng nangyayari kapag ang isang tao ay patuloy na nagpapanggap upang makuha ang paghanga ng iba, habang hindi naman pinapanday ang sarili sa loob. Ito ay parang magandang palasyo na yari lang pala sa buhangin. At sapat na ang isang bugso ng hangin o ang paglitaw ng katotohanan upang ito ay gumuho. Sa kabilang banda, itinuturo ng pilosopiyang Stoiko na ang pagbabago ay dapat magsimula mula sa ating kalooban. Hindi mahalaga ang sinasabi ng mundo tungkol sa iyo. Mas mahalaga ang iniisip mo sa sarili mo. At higit pa roon, ang tunay na halaga ay nasa kung paano ka kumikilos kapag walang nakatingin. Sabi nga ni Epicteto, ang tunay mong pagkatao ay nahahayag sa mga kilos mo kapag walang nakakakita, hindi sa mga ginagawa mo kapag may nanonood. Kung nais mong magkaroon ng tahimik at makabuluhang buhay, kailangang magsimula ka sa paghubog ng isang pamumuhay na tugma sa sarili mong paniniwala. Ang pagiging totoo ay nangangahulugan na ang iyong salita at gawa ay magkatugma. Na ang ipinapakita mong anyo ay larawan ng kung sino ka talaga, at hindi kung sino ang inaakala ng iba na ikaw ay dapat maging. At ang prosesong ito ay nagsisimula sa mga simpleng desisyon. Halimbawa, kung sinasabi mong pinahahalagahan mo ang respeto, pero tinotolerate mo ang mga bastos na kilos para lang mapanatili ang isang relasyon, may mali. Kung ipinapahayag mong mahalaga sa iyo ang pagiging totoo, pero natatakot kang sabihin ang nasa isip mo dahil baka husgahan ka, panahon na para magnilay. Kung sinusuportahan mo ang kahalagahan ng kalusugan ng isip, pero araw-araw mong inuubos ang sarili mo para lang ma-please ang lahat, dapat mo nang huminto. Bahagi ng pilosopiyang ito ang pagsusuri sa sarili araw-araw. Ito ang ginagawa ni Marco Aurelio sa kanyang pagsusulat ng mga pagninilay. Tinitingnan niya ang kanyang mga gawa, tinatanong ang sarili kung ano ang nasa likod ng kanyang mga desisyon. Hindi para magmukhang perpekto, kundi para tiyaking siya mismo ang may kontrol sa kanyang buhay. Maaari mong gawin ang katulad nyon. Bago ka matulog, maglaan ng 5 minuto. Huwag mo munang kunin ang telepono. Huwag kang umilag sa katahimikan. Tanungin mo ang sarili mo, nang walang pag-iwas, ano ang nagawa ko ngayon na maipagmamalaki ko? Ano ang ginawa ko ngayon na lumayo ako sa taong gusto kong maging? Hindi ito para parusahan ka. Ito ay para pukawin ka. Dahil ang kapayapaan sa sarili ay isa sa pinakamataas na anyo ng kalayaan. At hindi mo ito makakamtan kung patuloy mong isinusuot ang maskara. Kung patuloy mong inaayon ang sarili mo sa inaasahan ng iba. Kung patuloy mong inuuna ang kaligayahan ng mundo habang nilalapastangan ang sarili mong katotohanan. Gusto mo bang makatulog ng mahimbing? Gusto mong humarap sa salamin at maramdaman mong buka? Simulan mo na. Simulan mong baguhin ang mga pinipili mong gawin, hindi ang iyong anyo. Magsimula sa pagiging tapat kahit walang makakapansin. Dahil sa huli, ang tanging tagapanood na mahalaga ay ang iyong sariling budhi. At siya, kailanman, ay hindi tumitigil sa pagmamasid. Hindi mo na kailangang ipagpatuloy ang buhay sa pagsisikap na mapasaya ang lahat. Sa araw na tunay mong maunawaan ito, at higit pa, sa araw na maisabuhay mo ito, doon talaga magsisimula ang tunay mong buhay. Mas mararamdaman mong magaan, mas buo, mas totoo ang iyong pagkatao. Sapagkat ang katahimikan na iyong hinahanap ay hindi nakasalalay sa pagtanggap ng iba kundi sa katapatan mo sa iyong sarili. At ang pinakamainam na oras para simulan ang pagbabagong ito ay ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon. Dahil sa bawat pagkakataong pinipili mong pasayahin ang iba kapalit ng iyong sariling katotohanan, ikaw ay unti-unting nawawala. Ngunit sa bawat desisyon mong maging matatag, tapat at totoo sa iyong sarili, ikaw ay lumalago. Ikaw ay tumitibay. Ikaw ay lumalaya. At kung ang mensaheng ito ay may saysay para sa iyo, ang susunod na video na lumilitaw ngayon sa iyong screen ay magdadala sa iyo ng mas malalim
Aakyat ka pa ng isang antas sa iyong paglalakbay sa karunungan ng mga Stoiko at magiging kahit isang bahagdan na mas mabuting tao kaysa ngayon. Salamat sa pagsama mo sa akin hanggang dito. Ako si Adriano. At aabangan kita sa susunod na video.